pull away ka. Mapapaisip siya utol na, uy, parang napasobra na ako. Kasi ito mga utol aaminin ko, may ganito din talaga akong pag-uugali. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is paano i-handle ang isang taong gaslighting, manipulative, and narcissist. Yes. So ito mga utol, which is yung tinutukoy natin dito ay nag-iisang personalidad lang or nag-iisang pag-uugali lamang ng isang tao. Okay na, in short, kung titignan natin sa lahat-lahat ay manipulative or magaling magmanipula. Ito mga utol baka isa na ito sa mga naging partner ninyo sa ngayon na may ganitong personality or may ganitong karakteristik na which is manipulative, controlling, gaslighting, and then in short, matatawag din nating narcissist. Yes, kung masasabi natin na pagdating sa mga kababaihan ay palaging tama. Okay? Pero ito mga utol, ibahin nyo po. Ang isa kasing manipulative, narcissist, gaslighting ay, or controlling ay, dito rin natin masasabi na sila naman yung palaging tama. Yes. No, which is napakahirap i-deal yung ganitong klaseng tao or ganitong klaseng partner. So, ngayon tatalakayin natin kung bakit may ganitong klaseng tao. Una sa lahat mga utol, kailangan nyo munang kilalanin kung malay natin or malay ninyo na ganito pala yung partner mo or magiging ganito. Lalong-lalo na sa mga manliligaw nyo pa lang na isa palang manipulative or isa palang narcissist. So ito mga utol, una sa lahat, kailangan ninyong tignan din yung background ng mga tao na nahuhumaling sa inyo. Lalong-lalo na yung mga naliligaw sa inyo or yung mga partner or yung mga bagong partner nyo pa lang. Okay? Which is, una sa lahat, yung isang tao na narcissist kasi or yung tipong mataas yung pride dahil sila po itong mga tao utol na may nakamit sa buhay. And then let's say nabumagsak, may frustrations na parang nakukulangan pa, na hindi pa nasasatisfied. So, kung makikita mo sa partner mo na mataas yung na-achieve niya, lalong-lalo na yung mga alpha male na mga sinasabi nila dyan, mga sigma male, yes, sort of na narcissist din yung mga ganitong tao. Na kung titignan mo is matataas yung pride nito. Lalong-lalo na kapag low value woman ka, talagang sisindakin ka lang ng magiging partner mo or ng partner mo na sigma male or yung mga narcissist. Kasi hindi talaga ito magpapatalo utol. Lalong-lalo na kahit sabihin pa natin na mali nila. Ang ipapalabas nito is ikaw pa itong may mali, manipulative or minamanipula ka. Or babalik ta rin ka din. Na kung titignan natin, alam mo mga utol yung taong narcissist, manipulative or gaslighting or controlling is lahat ng ito ay makakanker ng pagmamahal. Yes, I agree with that na kung may pagmamahal kasi yung isang tao, kung manipulative siya utol, or kung dati siyang mainitin, mataas yung pride, once kasi na may love, kung minamahal ka ng taong ganito, ay ibababa niya yung sarili niya. Magiging mahinahon po siya sa'yo. Kasi kung makikita ninyo kahit sigma male pa yan, kahit alpha male pa yan, kahit narcissist pa yan, sa oras ng panliligaw niya dati sa'yo, or nung nanligaw pa lang siya, di ba? Nagpakumbaba siya.
So it means, kayang-kaya niya. When it comes to love, yung pinag-uusapan, kaya niya ibaba yung sarili niya. So ngayon, kung makikita mo na yung partner mo ay kinokontrol ka na, sinasakal ka na, naging sunod-sunuran ka na, inuuto ka, binabaliktad ka, pinapaikot-ikot ka lang, binobola ka, na kung nararamdaman mo isang parang wala ka ng halaga sa kanya, hindi niya pinapakiramdaman kung ano yung nararamdaman mo, wala din siyang pag-alala. So dito na natin mapag-alamanan na na-fall out of love na siya sa'yo, utol. Dahil kung may love pa yan, is hindi niya ito magagawa sa'yo. Still, may pag-alala pa rin siya dapat. Hindi ka pinapaikot-ikot, hindi kami namanipula, kundi magiging maganda yung daloy ng inyong relasyon. So ngayon ang tanong, paano natin ito i-handle? Kung nakatagpo ka ng ganitong klaseng partner, una sa lahat, utol, is kailangan nga mataas yung pasensya mo dito. Pero again like I said na rin kanina, mahirap din kasi i-handle yung isang tao na nawawalan na ng pagmamahal or hindi ka na iniibig. Mahihirapan ka, utol, lalong-lalo na kapag mali din yung pagtrato mo sa kanya. Like na binuhos mo yung lahat-lahat, pinakita mo yung maling gawain sa pagmamahal, which is pinakita mo yung sobra-sobra na dito rin humantong sa pang-aabuso niya. Kasi ito mga utol, yung pang-aabuso or kapag yung tao is lumaki na yung ulo, ay mawawalan din talaga ng pagmamahal. Ma-fall out of love siya, mawawalan siya ng pagmamahal sa iyo, mapapalitan ito ng pang-aabuso. Yes. So again, like I said kanina, kailangan mo pahabain yung pasensya mo. Okay? Pero again mga utol, di ba, nawawala na siya ng pagmamahal. So bakit pa natin isisiksik or ipagsiksikan yung sarili mo sa kanya? Once kasi na masyado ka nang nahihigpitan, masyado ka nang nasasaktan, nahihirapan, ng tipong parang nababalisa ka, ng tipong parang hindi mo na siya nakikilala, ito, wala kang ibang gagawin, utol, kundi mag-step backward ka muna, dumistansya ka muna, alisin mo muna yung sarili mo sa kanya para mabigyan mo siya ng realization. Mapapaisip at saka mapapaisip din talaga yung partner mo once na umalis ka, nag-pull away ka. Mapapaisip siya, utol, na uy, parang napasobra na ako. Kasi ito mga utol, aaminin ko, may ganito din talaga akong pag-uugali. Kasi yun nga, lalong-lalo na kapag nakatagpo ka ng partner na may na-achieve, syempre mataas yung tingin nila sa kanilang sarili. So sa akin, utol, yes, ganun din, na kung minsan is kapag pinapakitaan ako ng babae na uy, parang sumusobra ka na, so dumistansya siya. And then that's the time na makapag-realize ako na uy, oo nga, parang napasobra ako, parang may pagkakamali din ako, masyado ko na siyang kinokontrol. Yes, yung tipong hindi na siya makakakilos. Yes, may ganun, utol, na hindi niya rin na nagagawa yung gusto niyang mangyari, kasi ang gusto ko is ako lang lagi yung masusunod. Yes. So pero kung pinapakitaan ako ng partner ko na umalis siya, dumistansya muna siya, yes, mapag-isip-isip ko rin sa sarili ko talaga na napasobra na ako sa kanya. So yun lang po yung tanging paraan, utol, na dapat mong gawin. Dumistansya ka muna. Lalong-lalo na kapag nasasakal ka na, lalong-lalo na kapag nagbabangayan na kayong dalawa. Wala ka na dapat na marami pang sasabihin. Huwag kang makipaghiwalay muna, utol. Dumistansya ka lang nang walang sinasabi. Again, once kasi na wala kang sinasabi, mas lalo siyang makikurious sa'yo, na mas marami siyang maiisip at saka kung ano-ano pa yung maiisip niya. And then dito na rin papasok yung realization niya. Okay? So yun na po yung tanging paraan na dapat ninyong gawin. And then kapag hindi pa nag-workout, utol, that's na time na talaga
na kailangan mo nang ihinto. Kung nagawa mo nang mag-pull away and then sa pagpanumbalik mo ay ganun pa din, kailangan mo nang ihinto yung relationship na ito. Kasi again like I said kanina, na fall out of love na siya sa'yo. So mahirap na po yan ibalik kung minsan, utol. Kaya palagi ko rin pinapayo na panahon yung kailangan dyan. And then dito rin natin kung minsan na masasabi na merong naghihiwalay and then nagkakabalikan. Yes, dahil nabibigyan ng break or ng panahon muna na makapag-isip-isip na hindi kasama yung bawat isa. Okay? So yun ang po mga utol, sana nakatulong talaga yung video na ito, lalong-lalo na sa may ganitong karanasan sa ngayon na merong manipulative na partner, controlling, gaslighting, at saka narcissist. So yun ang po, sana nakatulong talaga yung video na ito. So ingat po kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi